I'm back again. Good evening for the interview. So, Okay. I have questions to go on. Ano okay. ang batas militar? Again, batas militar again. Di ba sinabi ko na sa iyo, natandaan mo ba? Yes. Yung pagsunod po sa sa batas. Ano yung natandaan mo na mga sinagot ko sa iyo? May natandaan pa? Yes. Yung bawal bawal po ang mga armas po, yung parang baril po. Dun sa tapos Bawal yung yun. violence. Tsaka susunod sa rules and regulation. Opo. And then yung mga bawal po na yung bawal na illegal na droga po na pagbebenta po. Tsaka yung crime and yung abuse, rape, violence, rape. tsaka sexual abuse po. Oo, tsaka yung mga driving without license. Yes. Number 2. Sino ang Pangulo ang nagdeklara ng batas militar? Marcos. Okay. So, Lahat naman ng presidente pwedeng mag-declare ng batas militar. okay. Number 3. Ano-ano ang mga pangyayaring nagbigay daan ng pagdeklara ng batas militar? Kasi yung mga illegal, ginagawa nila illegal, kailangan na nilang pairali ng batas. Kasi may mga illegal sila, tapos lumalaban sila sa batas, yun, dinideclare na nila na susumpuin na nila yung mga bawal. Okay. Number 4. Bakit maraming mamamayan ang tutol sa batas militar? Ha? Ano ka mo? Doon. Hello po. Yan. Ano ka mo? Ano pa yung question mo? Ano po? Okay ulit. Number 4. Bakit maraming mamamayan ang tutol sa batas militar? Kasi nawawala ang kalayaan ng tao. Kaya tumututol sila. Kasi nawawala ang kalayaan ng matay. Hello? Hello? May interview ako. Can you stop? May patanong siya eh. Hindi, umalisin. Ayun, okay. Ayan o. Wala talaga. Kasi laptop sa school nila. Okay. Kaya, kasi nawawala ang kalayaan ng tao. Kaya maraming kumukontra. Ang Yes. nasusunod, yung namumuno lang sa gobyerno. Tsaka yung mga kapulisan, kasundaluhan. Yes. Kaya sumusuway yung mga mamamayan. Nawawala ang ating kalayaan. Okay. Number 5 na. Ulitin mo yung number 4. Ulitin mo. Okay. Tanong. Bakit maraming mamamayan ang tutol sa batas militar? Ayun, ulitin ko. Nawawala kasi ang kalayaan nating lahat. Pagka puro batas militar ang susundin natin, ang kalayaan ng tao ay nawawala. Nagiging mahigpit na, tapos lumalaban na yung tao sa mga pasundaluhan, sa pamahalaan. Kasi pagka naghigpit sila, lalaban na ang mga tao. Nagre-rebelde na ang mga tao. Yes. Ayun, magre-rebelde sila. Kasi ayaw kasi ng tao ang batas militar eh. Mahigpit. Wala tayong kalayaan pagka ang batas militar ang mananatili sa atin. Okay. Number 5. Sa iyong palagay, makatarungan ba na ipinatupad ang batas militar nung panahon na iyon?
Bakit? Panahon ng ano, panahon na yon, Nino, panahon Nino. Panahon. Panahon mo. Panahon mo po. Ang Lola. panahon ko, Yes po. ano, hindi man nararapat, hindi nararapat. Hindi dapat. Kaya lang, kailangan gawin kasi lumalaban na yung tao sa gobyerno Lumalaban na. Lumalaban. Ngayon, pag hindi yun pinairal, ang batas militar, marami na ang mag-aakit para lumaban sa pamahalaan. Kaya itinaba ang batas militar para masupil. Okay. Masupil yung mga rebelde kasi nagbubuo na ang mga kontra sa ating pamahalaan. Nagbubuo na sila ng mga grupo bumubuo na sila ng Yung mga gang, grupo. yung mga gangster gang. po. Yung mga gang, Yung ganon. parang nakahubad, yung mga isa sa member nila. Mga rebelde, bumubuo na sila. Pwede nilang lusubin ng pamahalaan natin, ang Malacanang natin. Okay. Kaya ngayon, i-declare ang batas militar para masugpo sila, makontra natin, para hindi sila ang maging makapangyarihan. Okay. Para hindi tumanak ang dugo ng labanan. Kasi Okay. maglalabanan na yung kabilang grupo, tapos kakalabanin nila yung batas natin, ng gobyerno, kaya dineclare na yung batas militar para hindi magkalaban. Kailangan din kailangan din nating i-declare ang batas militar kasi ang batas militar ay magtatanggol sa ating mga pangkaraniwang tao. Okay. Lola, Siya ang magtatanggol. number 6 na po. Number 6. Bilang mamamayang Pilipino, paano mo pahalagan ang mga positibong pangyayari sa ilalim ng batas militar? Kailangan nating pahalagahan, maging tapat tayo. Unang-una, maging tapat, sumunod. Yes. Yun na. Yes po. At sundin natin ang Sundin ang batas mga para batas.